Good morning everyone. Welcome po sa ating programa sa Salita ng Buhay, mga kapastoran at mga kapatiran sa bawat iglesia ng ating Panginoon dito po sa Centralite Bible Baptist Church sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Ang aking prayer ay maging blessing sa umbagang ito. Ang aking topic na binigay po sa atin ng ating mga magigiting na mga alagad ng Diyos, especially ang ating organizer nito, Pastor Joe. Glory to God for your faithfulness, for facilitating this program every morning. Glory to God, no? Na nagkaroon po tayo ng ganitong platform na ang pinaka-purpose is to be a blessing to our churches, sa mga kapatiran natin. Especially araw-araw ay marami tayong mga challenges na kinakaharap. So kailangan natin ng spiritual food. At tamang-tama yung ating topic sa umagang ito is tungkol po sa milk. At salita ng Diyos ay may mensahe para kailangan po natin matugunan yung ating pangangailangan araw-araw sa Kristiyanong buhay. So bago tayo mag-start, manalangin po tayo sa Panginoon. Father God in heaven, salamat po sa umagang ito na kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Bigyan mo kami ng understanding, ang kalooban nyo, ang masunod sa aming buhay, at tulungan yung bawat isa na panatiliin yung aming relasyon, buhay Kristiyano. Alam po namin yung mundo ay getting worse and worse. Christians ay sila po ay naghihina. Kahit mga pastor ay naghihina. Lahat po kami ay kailangan po namin ang pure milk. Hindi lang po sa mga newborn babe, because ang kalakasan po namin ay nakabase sa salita ng Diyos. Tulungan yung bawat isa, tulungan niyo po kami maintindihan namin yung salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, ang ating topic is tungkol po sa milk. At yung milk ay pinaka-importante, especially sa newborn baby. Kapag pinanganak yung isang infant, ay unang desire niya ay milk or gatas. So that's why sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ito po ang sabi ni Peter: As a newborn babe's desire the sincere milk. Notice the word desire. So kailangan talaga na i-desire po natin yung milk, yung gatas, especially sa mga Kristiyano na bago sa pananampalataya. So he needs to desire sincere milk. Ibig sabihin, ito po ay pure milk na hindi po diluted. Ito po ang ibig sabihin ng sincere milk. At ginamit po ni Peter yung word na metaphor, na ang milk ay ito po ay it refers to the word of God or the scripture, that ye may grow thereby. Ang purpose para yung newborn babe, ang bagong Kristiyano, ay mabilis lumago. No wonder maraming mga Kristiyano na yung kanilang growth ay hindi ganon kabilis, because they did not desire the sincere milk of the Word of God. So ano po yung halaga ng milk? Since na ang salita ng Diyos ay
ito po ay importante. Hindi lang sa mga baby Christian, kundi sa lahat na mga Kristiyano, kailangan natin ng salita ng Diyos as our daily food. Although, ang sabi ng Matthew chapter 4, kinahitulad ng Panginoong Kristo na ang bawat tao ay he needs bread. So, that's daily food na kailangan ng tao. Man shall not live by bread alone. O kailangan natin ng bread, but by every word of God. No? Both physical and spiritual. Pero sa mga bagong pinanganak sa spiritual, so siyempre kailangan talaga yung word of God. Because hindi mo naman pwede pakainin yung baby na bagong pinanganak o na bagong na-deliver ng tinapay, no? Kailangan ng gatas. At gatas ng ina ang pinakamahalaga sa isang newborn baby. So ano ba talaga ang essential or significant ng milk sa buhay ng isang Kristiyano? Okay? So, kapag hindi po pinainom yung baby ng gatas, especially ng gatas ng ina, ay siya po ay maghihina. So, kailangan po ng sincere, pure milk ang baby. Because ang milk po ay, ito po ang pinaka-source ng kanyang pagkain, no? Kapag hindi po pinainom yung baby, it will result low energy. No? Not enough milk will have low energy sa isang baby. So, kailangan talaga ang gatas. Kung pinag-usapan natin yung gatas na negosyo, sa Pilipinas ay ang milk or dairy market reached $3.22 billion recently in 2003. Ganun ka laki yung production ng dairy milk. Ganun kahalaga ang gatas sa bawat pamilya. Ganun din sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ito po ang ating source of our energy na tayo po ay makapagpatuloy sa buhay espiritual. Siyempre, yung physical milk or yung material milk, yun po ay kailangan ng ating katawan, pero physical aspect lang. Pero since na tayo po ay linigtas ng Panginoon, at ang purpose ng Panginoon na tayo po ay mag-grow. Siyempre kapag gusto po natin mag-grow spiritual sa ating buhay, unti-unti tayo ay maging malakas. So, siyempre yung milk is, it is a source of calcium. At ang milk ay hindi lang calcium, no? Vitamins and minerals, doon po ay nagsusupport ng ating bones, no? It is a very important role sa ating katawan, yung milk. At ito po ay nirecommend ng mga doktor na dapat uminom tayo ng gatas. Even kapag adult pa tayo, kailangan pa rin natin ng milk. So mayroong mga adult plus milk na para ma-maintain po natin yung ating health, physical health. Kasi kapag tumatanda na yung tao, yung kanyang bones ay humihina. So kailangan po ng malaking factor, malaking contribution
yung calcium. So, yung source ng calcium ay galing po primarily sa milk. 49% na kailangan po ng adult ang milk, no, sa physical na aspeto ng ating buhay. No, especially the non-fat milk, no, we should drink milk. Ako ay ang aking asawa ay umiinom kami ng non-fat milk every night. Hindi lang mahimbing yung tulog po namin, kundi yung naramdaman po namin na mayroong benefits sa aming bones, sa aming pagtulog at talagang kailangan ng ating katawan. Isa pa, sa physical aspect, kapag uminom tayo ng gatas, parang nagpo-promote tayo ng gatas. But gusto ko sana na i-compare po natin kung ano yung benefits ng milk sa katawan ng tao. So, importante na maintindihan po natin na kapag tayo po ay na-maintain po natin yung health at alam po natin yung health is our wealth. Yun po ang kasabihan na kapag maganda yung pangakatawan po natin, yun po ang tunay na kayamanan. Anhin natin ang kayamanan kung tayo po ay sakitin. So, kailangan talaga na i-maintain po natin yung good health at isa na dun ang dairy product. It reduces cardiovascular disease. Yun po ang na-research ko kapag tayo po ay uminom ng gatas. At maiwasan po natin yung stroke, high blood pressure, and then cholesterol, at of course cancer, and then we have a good metabolic condition, at maiwasan po natin yung tinatawag na osteoporosis na kailangan po na maiwasan po natin yan. Siyempre kapag tumatanda na, sabi ni Solomon, ay lahat ay apektado na yung ating bones, apektado na yung ating memory. So mayroong mga gatas na tumutulong na palakasin yung ating memory or hindi tayo magkaroon ng memory gap, no? So to speak. So ganun po yung sa physical aspect. So that's why sa spiritual aspect naman tayo, bakit ginamit ni Peter yung milk? 1 Peter chapter 2 verse 2. As a newborn babe, desire the sincere milk of the word. So necessary, it must be the primarily food of every newborn Christian. Especially kung tayo po ay may programa sa ating church na discipleship. So araw-araw, from time to time, meron pa yung tayong panahon sa mga naligtas na i-follow up, discipleship. At tayo po ay ginamit ng Diyos to nourish those believers ng salita ng Diyos since they are newly born again. So kailangan nila ng feeding. At yung feeding na yan is constant, give them a pure milk of the Word of God. Alam nyo kapag tayo po ay constant na pinapollow up natin yung mga bagong Kristiyano, ay sila po ay maging healthy. Ang kanilang Christian life ay healthy from any temptation, from any obstacles sa buhay nila. Kasi ang pinifeed natin sa kanila yung prinsipyo kung paano po iwasan yung mga diluted milk na sinsupply din ng mga social media. Yan din pwede rin masabi natin mga milk na diluted, na hindi po pure. Mga another gospel, another doctrines. Yung mundo ay mayroon ding pinapakain sa ating utak, sa ating puso. So as a pastor,
or as a matured Christian, we are responsible to feed the newborn babe, especially sa mga naligtas. At yun po ang sinasabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 2 na kailangan natin pa i-feed yung mga newborn babes ng salita ng Diyos, yung sincere milk of the Word of God, the Scripture. Diba? Yung sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 ay nung si Timothy ay bagong Kristiyano, salamat na lang na si Timothy ay may lola at ang yung nanay niya si Eunice at si Luis ay talagang responsible sila na palakihin si Timothy sa salita ng Diyos. So that's why naging kagamit-gamit siya sa gawain, sa pagmimisyon, no, sa mga missionary journey nila ni Apostle Pablo. At ito po ang sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, and that from a child thou hast known the holy scripture. You see? So yung si Pablo ay inireferred po dito na si Timothy from a child at alam niya na yung salita ng Diyos. So yung feeding of the Word of God, yung sincere milk of the Word of God ay na-serve na kay Timothy. So that's why naging matatag si Timothy sa pananampalataya niya at mighty in Scripture din siya because ang kanyang nanay at sa kanyang lola ay mga believer na naging responsible sa buhay spiritual ni Timothy. At sabi po dito, from a child thou hast known the holy scripture, which are able to make thee wise unto salvation. So yung mga tao pala na nakarinig ng salita ng Diyos at they are willing to pray for salvation, siyempre, una-una din yung kaligtasan. Yun pinaka-importante na basic doctrine. Makonsider din natin na milk. At kapag tinanggap nila yung right doctrine tungkol po sa kaligtasan, ang sabi ng Biblia, they are able to make the wise. So, ibig sabihin, yung mga tao na tumanggap sa salita ng Diyos at tinanggap si Jesucristo ay sila ay wise. Siyempre, alam nila papunta na sila ng langit. So they are wise. Alam nila yung kasalanan ay walang kwenta. Alam nila na yung mga bagay dito sa mundo ay panandalian. So they choose to follow the Lord, and that is a wise decision to do. So ibig sabihin, ang mga bata sa Kristiyano, mga bagong born again na Kristiyano, kapag sila po ay inalagaan sa salita ng Diyos, sila po ay kagamit-gamit. Katulad po natin, kung walang responsible na pastor, na mga matured na mga Kristiyano sa loob ng church, tayo po ay hindi din lalago. So, ang encouragement ko sa mga Kristiyano na hindi bumabasa ng Biblia, ay hindi nagbabasa ng Biblia, ay expect na yung spiritual po natin ay malnourished. So, for example, yung compare mo yung mga bata na malnourished at saka healthy, yung mga umiinom ng gatas twice a day, morning and evening, ay mga malulusog. Compare sa mga bata na ang kanilang feeding ay sometimes wala silang enough na budget. So, yun ang dahilan na maraming malnourished dito sa Pilipinas. So, sila po ay sakitin. Kasi ang gatas is one of the source food ng isang bata. Kailangan na tayong mga magulang painumin natin yung mga bata ng gatas physically, at sa spiritual na aspeto
tayo po din ang responsible na i-feed yung mga Kristiyano, especially na mga bago pa naligtas. Kasi kapag pin-feed po natin sila, balang araw ay maging Timothy sila. Maging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Ngayon, ang mga Kristiyano ay pinifeed nila yung kaisipan nila ng social media. Bihira na yung mga young people na regularly binabasa nilang Biblia. So yung feeding of the Word of God ay hindi nakatindi. Compares na sa mga Kristiyano noon na walang tablet, walang cellphone, walang ganong mga gadget, ay sila po ay malulusog sa kanilang Kristiyanong buhay. Sila po ay mabilis lumago sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So kailangan natin sa ating mga churches na daily in the Word. Ito po ay feeding of the Word of God. Sincere milk of the Word of God. Alam niyo po, yung ang kapag sinabi natin sincere milk of the Word of God, ito po ang pure milk na dapat yung Kristiyano para ma-discern niya yung salita ng Diyos, para maintindihan niya kung anong kalooban ng Diyos. So he need to maintain daily in the Word. Of course, meditation. So hindi pa nila ma-grasp yung meditation na tinatawag. Yun ang pong sabi ni Joshua sa Joshua chapter 1 verse 8. So kung bagong Kristiyano, hindi pa nila ma-meditate na siya yung salita ng Diyos na talagang maintindihan nila. So kailangan nila ng adult. Siyempre yung bata, hindi naman pwede na siya yung mag-prepare ng kanyang gatas. So kailangan niya ng adult. So mga Kristiyano ngayon ay tayo po sometimes we are guilty na wala na tayong panahon at wala tayong discipleship na dinidisciple natin yung mga bagong Kristiyano na sa loob ng church ay umuupo na walang nagme-mentor sa kanila, walang nagfi-feed sa kanila ng salita ng Diyos. Yun po ay nakakalungkot na everybody is busy, pero yung mga Kristiyano na bago at gusto din nila mag-grow pero walang nagfi-feed sa kanila, walang nag-alaga sa kanila. So what will happen? So sila po ay maging mahina at eventually ay mawala sa church because walang responsible na matured na Kristiyano na mag-alaga sa kanya. 'Di ba? 'Yun po ang nakakalungkot. No? So this is a awakening message na yung marami pa sana yung mga Kristiyano na bago na lalago at maging kagamit-gamit sa ating gawain pero hindi po sila na-feed at hindi po sila bina-Bible study. Kung ano po yung what is the Word of God, what is prayer, ano po yung kalooban ng Diyos. So, bihira na yung mga responsible na Kristiyano na pinapakain nila yung mga bagong Kristiyano sa kanilang pananampalataya. Tayo po ang responsible para maging malakas yung mga bagong Kristiyano. Kasi kapag ginawa po natin yan, ang sabi ng Biblia sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. The word book of the law is milk. Okay? At hindi po dapat mawala po sa ating mga bibig. Sa ating pananalita. But thou shalt meditate therein day and night. Hindi pa nila alam yung meditation. So, kailangan sila i-guide. Kapag na-maintain nila ang daily routine nila na magbasa ng Biblia, mag-meditate ng salita ng Diyos, pinapalo up, ito po ang mangyari. That thou mayest observe. At yung word na observe is application. So, kung yung baby ay palagi siyang pinifeed, lalaki siya, maging healthy siya, kasi yung milk ay na-absorb ng katawan at maraming nutrients, vitamin, calcium, minerals, na-absorb niya. At
tatalino o maging matalino yung isang bata kapag siya po ay constant na pinifeed ng milk. Ang ganun din sa Kristiyano. At sabi ng Bible, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. So, ito po ay spiritual maturity, or he will be a victorious Christian. So, unti-unti siya na magkaroon ng stand, conviction, lumalago, at marami na siyang nalalaman sa doktrina, at siya na rin ang gagamitin ng Diyos. And then thou shall have good success. Siya po ay matured na, because tama yung pagpalaki sa kanya, feeding of the Word of God. No wonder yung mga carnal Christian, yun po ay kulang sa feeding, kulang sa doktrina, kulang sa involvement sa church, because walang responsible na mag-disciple sa kanila, na mag-guide sa kanila. So, hindi naman pwede na sila po ay maging yung sila na lang mismo ang magsaliksik ng salita ng Diyos. So, kailangan ng mga Kristiyano na mga bago ay i-guide, katulad ng bata. So, ganun po, maging kagamit-gamit ang mga bagong Kristiyano kapag sila po ay inalagaan sa loob ng iglesia. No wonder maraming mga young people na wala na sa church, because hindi po sila pinifeed ng salita ng Diyos at walang aral. So, ganun po kaimportante yung milk. Kahit sa ating mga adult, yung sabi ni Pablo sa mga Corinthian believers, dapat meat na ang papakain ko sa inyo. Pero since na hindi nyo na-apply yung salita ng Diyos, even a simple doctrine, even a simple instruction, maraming Kristiyano na kahit pumunta sa church, be on time in Sunday school, ay hindi magawa. So how much more na mag-involve sa soul winning, mag-involve sa turo sa mga bata. So kung kahit sa kanyang attendance ay hindi na magawa, hindi na makabalik, morning, afternoon service, Wednesday service, at hindi rin makapagbigay ng oras sa visitation, soul winning. So bumalik siya sa kanyang status as a babe. So, dapat meat na ang pakain sa isang Kristiyano na matagal na sa church. Siguro mga 5 years, 10 years na. Pero milk pa rin ang kinakain. Yun po ay nakukulungkot. Don't you know that the word milk in Greek word is logikon, which could also mean rational and reasonable. So, ibig sabihin, milk also describe the spiritual house God's building. So kapag nanging constant feeding ang isang babe na Kristiyano, ay magkaroon po ng lalago at maging blessing siya sa church. Yun po ang ibig sabihin. He's going to build his Christian life, and then he will be a blessing to the church, to our local churches. So, kapag na-neglect po natin yung mga bagong mga Kristiyano at hindi po natin na-guide, ang mangyari ay sila po ay i-feed ng mga milk ng mundo, milk of social media, milk of human philosophy, milk of sin. Yun po ang mangyari sa mga Kristiyano na hindi po constant feeding ng salita ng Diyos. Yun po ang ating mensahe sa umagang ito. Marami pa akong pwede ibigay tungkol po sa milk na kailangan po natin araw-araw sa ating buhay. So yung conclusion, hindi natin i-neglect yung mga Kristiyano. Magkaroon po tayo ng discipleship program, because discipleship program, ito po ang basic na siniserve po natin sa mga bagong Kristiyano na kailangan nila na magsaliksik ng salita ng Diyos, maging daily routine, at i-apply ang salita ng Diyos. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. God bless everyone.